Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay May 6, 2025. At ang oras ay 7:02 p.m. Okay. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas. Pinupuri, dinadakila, nilululahati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan ng banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon nito from the north, east, west, south. Mabuhay ang Maharlika Kingdom of God, the Fasud-Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, katarungan, kapayapaan, kahinahunan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasatin lahat. Maraming salamat sa mga taong patuloy na tumutulong bahagi at higit sa lahat patuloy na ipinagdarasal ang ating misyon. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na ito patatagalin pa. Mga mahal kong kapatid, marami ang kaganapan at mas magaganap pa, no? Kung nakita ninyo ang mga shares video ko tungkol sa iba't ibang nangyari, no? At actually mayroon pang iba dyan na mas mga mararahas pa tungkol sa eleksyon ko, no? Marami ang nagtatanong sa akin, wala nga ba talagang eleksyon? I, Lidimin Canoto, declared, no? In myself, ano ang eleksyon na pinag-uusapan ninyo? Ha? Unang-una, yung regarding ito na, isisiwalat ko na, no? Alam nyo ba, makinig kayong lahat, ha? Alam nyo, dapat ang mag-explain ito, itong mga nagsasalitang mga royal family, mga anak ni Pilato, mga reyna, mga hari, dapat sila ang mag-explain ito eh. Alam nyo ba, di ba, lumalabas ang scenario that itong government natin ay paso na ang kanilang term, kung tutuusin, tapos na ang kontrata na sila ay binigyan lamang ng kapamahalaan at tapos na talaga ito, na supposed to be ay dapat bumalik na ito talaga sa mga sinasabing royal family. Okay, ito tayo magkakalaman, kaya sabi ko sa inyo, kapag pinagpipilitan ninyo ang nais ninyo, sad to say, I'm so sorry, wala rin pong mangyayaring pagbabago sa atin kahit sino pang iupo ninyo dyan na mga magagaling mag-speech, mayroon pang, sorry for my words, no? Mayroon pa iyak-iyak pa dyan na gamit ang Panginoon na, ay, ganito, alam ng Diyos, so ganito, sus, Diyos ko lang talaga, no? But anyway, alam nyo ba na dyan sa Comelec na yan na sinasabi, no? Yung tinatawag nilang hash codes, no? Kung tutuusin, wala pong approval yan. Kaya magkalintik-lintik. Comelec, I'm so sorry. Okay? Kaya natin patunayan yan. Pero, makikita yan sa gawa. No need para ipatawag ninyo ako. Dahil itong eleksyon na magaganap ko, no? Ang mga resulta niyan, yan ang magpapatunay na sinasabi ni Lidimin ay it's not my own understanding. Lahat po ay nakaprogram. Okay? Yung sinasabing hash codes, sa totoo lang, yan ay isa sa mga kudkuran ng tunay. Okay, makinig kayong lahat. Yan ang isa sa tunay na magiging batayan, no? Sino nga ba talaga ang tunay na pag-iwanan, no? Kasi marami ng paano ko ba i-explain sa inyo to? Okay, liliwanagin ko.
yung hash codes na sinasabi dyan about sa COMELEC, no? About sa parating na eleksyon ko, no? Alam nyo ba na malaki ang kaugnayan nito upang makilala kung sino ang tunay na napag-iwanan ng mga bagay-bagay na pinagkakaguluhan ng lahat. Okay? I'm so sorry, but paprangkahin ko kayo. Alam ko na yung iba dito, ayan, mga lumalabas sa screen, but alam ko na kayo ay pinag-aralan nyo lang ang video ko, no? Yan ang totoo. And sad to say, sa totoo lang, kaya sabi ko, yung mga baton nyo sa akin, magkakalaman tayo sa dulo, mga dudong, mga inday. But anyway, magko-concentrate tayo dito kung ano ang ikakabuti nating lahat. Sad to say, I'm so sorry. Palala ng palala ng palala ng palala ang ating bayan. Dagdagan pa itong sinasabing eleksyon kono. Alam niyo na kahit sa mga online voting, kahit sa ibang bansa ay nangyari maliwanag pa sa sikat ng araw, no? Garapalan ba? Pero may nagagawa ba ang mga ngaw-ngaw natin dyan? Walay. At this time, no, kasi ano lang yan kumbaga introduction lang yan ba? Pero sa May 12 ko no, na eleksyon ko no, sabi ko sa inyo, kahit i-off nyo pa yung, sinasabi lang na i-off daw yung network, no, habang nagboboto, habang nagka-counting, nako, hindi uubra yan. Mga hackers, nakikita ko kayo. Ito, hindi ito katang-isip ha. Nakikita ko sila, mga nakaready na ang mga hackers. So, sasali ako sa inyong laro. Lidimin Canoto ay hindi po ako IT. Okay? Huwag kayong mag-alala, mas matalino kayo sa akin. Mas may pinag-aralan kayo sa akin. Si Lidimin Canoto ay hindi ako nag-aral lang about the computer. No? Hindi ako nag-aral. Ang alam ko lang mag-type, mag-tuldok. Pero, not all ay expert ako dyan. But kapag magdikta na ang espiritu, always remember, ang karunungan na ipinagkaloob ng kataas-taasan ay higit pa sa 10 hari na magagawa, higit pa sa salapi ng magagawa, at higit sa lahat, ito'y magliligtas sa atin ng kapahamakan. Okay, balik tayo sa eleksyon ko, no? Hindi nyo ba alam na ang tinatawag na hash codes ay isa sa mga kudkuran na magiging batayan ito upang magiging ganap na isang ikaw na ikaw nga at ikaw nga at ikaw nga ang talagang napag-iwanan. Okay? Nagets nyo ba ang ibig kong sabihin? Kaya, itong eleksyon na ito ay Lidimin Canoto declared. Hindi na lang ninyo aminin ang buong katotohanan ba? No? Idaan nyo pa sa mga paligoy-ligoy. No? Magiging failure lang ang tinatawag na eleksyon ko, no? Sa halip na yan, sana ay hinanda ninyo. Wala, di naman siguro ito mamamatay, no? Kung hindi hindi matuloy ang eleksyon ba? No, hindi naman yata tayo mamamatay, di ba? Hindi naman yata tayo or wala naman yata tayo magbumulto sa atin kung hindi matuloy ang eleksyon. Na sana, ilang beses na ako nagsabi sa inyo na sana, yan ay inihanda na lang yan para sa mga calamities na darating. Dito sa Jinsan, I'm so sorry, sad to say I'm so sorry. Kahit ako ay nandito, at even that taga Jinsan ako, exempted ko ba ang lugar ko? No! Kaya nakikiramay po ako sa lahat ng mga families na nasunugan, ang laki ng sunog. Wherever, no, dito sa atin, magkakaroon ng iba't ibang mga sunog na malawakang mga sunog na yan. And take note, kanina nakita ko, hindi ko na alam kung na-share ko sa inyo, yung akala nila may tsunami. No, actually nakita ko rin siya sa phone ko, yung tubig sa dagat. 'Di ba? Parang ganito 'yun, makinig kayo. Ito yung level ng
ito yung level no ng mga tirahan ng mga tao. Parang nasa Silwa yata yun, or basta basta dito sa Jensan. Ito yung dagat. So yung dagat, no, akala lang may tsunami. Ayan no, pumantay, nilagpasan pa. No, kaya mag-ingat kayong ha. Ako hindi ako nagkulang sa inyo. Kahit anong mga pang-uukrain yun sa akin, ang mahalaga sa akin na ihayag ko sa inyo ang mga bagay na bilang tanda ng pagpapaalala. Si Lady Min Canoto ay wala akong kapangyarihan. Ngunit subalit datapat kapag didiktahan ng espiritu yan, ay nako, maging ako, no? Kahit anong pigil ko sa aking mga kamay, hindi mo mapipigilan yan. But anyway, balik tayo sa eleksyon ko, no? Mga mahal kong kapatid, uulitin ko sa inyo, hindi nyo ba alam na ang tinatawag na hash codes? Hindi nyo ba alam na isa yung batayan, no? Upang, no? Ang hash codes na yan, mga one of the kudkuran, ay katibayan na ikaw talaga ang pinag-iwanan yan. No? Alam niyo kung bakit? Sa tinatawag na kudkuran na yan, ito ay may kinalaman doon sa sinasabi na may kinalaman ito sa sinasabi na ang tawag nito yun nga, yung sinasabi ko sa inyo na ikaw nga ang napag-iwanan, okay? Dahil itong hash codes na sinasabi dito, ito ay may kinalaman doon sa kontrata na sinasabi ng ating pamahalaan ay binigyan lamang ito ng kapamahalaan para, yun nga, kapamahalaan ang ating bayan. Pero sabi nga nila, expired na. Okay. Isa yan ha, sa mga ihayag ko sa inyo. Ngayon, may babanatan tayo ngayon. Hello, taga Central Bank. Okay? As I know, kaninang umaga, no? Kasi alam nyo, sabi ko nga sa inyo, kahit anong plano ninyo dyan, sisingaw din ang mga bagay-bagay, no, na kayo rin naman ang may gawa. Sa mga pangyayari, kayo rin ang mga naghayat ng mga sarili ninyo. Okay. As I know, pinapabantayan ng Central Bank ngayon dahil ayaw nila itong pabuksan ang isang tinatawag na forbidden room or isang mystery room dyan sa may Central Bank. At isang oligarko, no? Isang oligarko ang nagmando nito na bantayan talaga yan na hindi talaga mabubuksan. Alam niyo kung bakit? Oras na mabuksan yan, kumaga sa Bisaya, impas jud mong tanan, na? Kayo, binigyan kayo ng pagkakataon para sana ay pamahalaan ninyo ang mga bagay para sa ikakabuti ng buong sangkatauhan. Ngunit, sad to say, mga nalasing kasi kayo, hindi pa kayo nakontento. At ito pa, nalaman ko kaninang umaga at hindi ito chismis, no? Pero ewan ko lang doon sa isa nating mahal na kapatid na master. Dahil itong nangyari sa It's is Busy iskandalo na 10 billion mayroong gustong mag-withdraw niyan. Sabi ko naman sa inyo, naalala nyo ba yung mga sinasabi ko sa inyo na business tycoon ito? Malalagay ito sa iskandalo. Actually, kanina kong umaga nalaman kasi hindi naman lahat ay matutukan ko na isang sikat na business tycoon ang nakulong dyan sa ibang bansa, lalo na dyan sa Hong Kong, dahil ito ay may kinalaman doon sa 10 billion na pag-attempt nila na pag-withdraw. Isa itong malaking business tycoon, kilalang business tycoon. Buti hindi kayo pinatay, no? Alam nyo, walang usok na hindi sumisingaw. Hindi to gawa-gawa ha. Ito po ay opisyal na nakarating sa inyong abang lingkod. Sinabi ko naman sa inyo eh. 'Di ba? Kayo mismo ang maghahayag sa inyong mga sarili. Sarili inyong mga gawain. Okay? So about sa election ko no? Meron pala akong sasabihin sa inyo. Huwag kayong magtaka kung isa sa mga araw na ito ay bigla na naman akong manahimik. Dahil unang-una, sa totoo lang mga kapatid, tingnan yung uban ko naglabasan na naman kasi hindi po biro ang magtutok ka dyan,
no? Magtuto ka sa mga kurimaw na yan. No? Kung ano mga pinagagawa ninyo. Okay, ito na. Talagang kailangan tong i-reveal. And thank you sa lahat ng mga concern sa akin at nagmamalasakit sa akin. Sabi nila, hindi biro yung mga expose na sinasabi ko. Actually po, katulad ng sinasabi ko, alam mo makukuha ko just in case, di ba? Pero wala ibinigay sa akin yung assignment kaya kailangan kong gampanan yan. Sad to say, I'm so sorry. Dahil bagamat mayroong mga schedule na release, no, mayroon akong narinig na isang organization, no, na sinasabi na nag-download na ang kanilang mga peer at ready for releasing. Pag-sure kayo dyan. Ha? Pag-sure kayo dyan. Wala akong release. As long as hindi po aprubahan yan. Pangalawa, ito na. Magalit na kayo kung magalit sa akin. Sa lahat ng may hawak ng tinatawag na mga heritage account. Actually, liliwanagin ko lang pala ito. Meron kasi kaming ginawa. Isang account ito from China Bank. Pinatransfer namin ito. Isang account ng China Bank, no? Na yung pera ay gipatransfer namin sa China Bank. Kung tutuusin po, yun ay nagda-download na siya. Ngunit, subalit, datapwat, sabi ko nga sa inyo, maging ako ba, may mga bagay pa rin na maraming puzzle sa akin na pag hindi ako diktahan, wala talaga akong alam. Okay? Wala talaga akong alam. So, nalaman ko lang recently na yung China Bank account na yun, hello kay Ate Marn. Ate Marn, this is it. Ito na yun. Alam nyo ba, Master, come here. Alam nyo ba yung issue ng 650,000 metric tons of gold na nandyan sa Hong Kong? Na yan ay nagiging alingaw-ngaw na naman dyan. Ito po ay may kinalaman sa ginto ng China. Ito na, Master. Ay nako, nanindig ang balahibo ko. Diba? Lumabas yun sa issue ngayon, 650,000 metric tons of gold na sinasabi na ginalaw dyan. Dinala daw kuno dyan sa China. Sa China, sa Hong Kong. Pero the fact, yung ginto na yan is ginto ng China. Diba? Pinatransfer natin sa China Bank. Itong recently lang, dahil palibasa, meron kasing nagdadalamhati ang side ng family ng asawa ko. So, di ba, bigla akong nahimik. Naalala mo yung sa China Bank ni, ay pinatransfer natin. Di ba? Oh, may proseso. Yung account mismo na yon, di ba? From infinite to there. Tama, naalala mo, hindi natin ibigay malaki ang kinalaman sa 650,000 metric tons of gold na naging issue. Nanindig ang balahibo ko. Actually, gusto kong umiyak. System is real. Pero bakit na hindi pa natin ito full blast na talagang bibitawan? Problema ho kasi natin ang gobyerno natin. Why? Ang daming mga buaya, mga kamag-anak ni Lalay, mga kamag-anak ni Lulong. That's why itong ginagawa namin na sinasabing mag-appoint, no? Wag ho kayong mag-alala kayo na mga i-appoint. Nakita niyo naman, wala kaming hinihingi sa inyo kahit piso. At hindi kami humihingi ng kapalit ng anumang mga posisyon. Instead, sa tulong ng patnubay at gabay, kami pa po ang magbigay sa inyo ng funds para po yan sa buong sangkatauhan. Okay? Huwag kayong mag-alala, hindi ako tatakbo ng anumang posisyon. Ha? Parang gusto kong umiyak. Yung kailan mo na approval. Nakakaiyak. Nakakaiyak sobra. Hindi ka na mahirapan doon. Alam nyo kung bakit?
Yung mga bagay na yan, maliwanag ang program for the benefits of the people of the Philippines. So, bakit kailangan pala magsasalita na kailangan yung magpamimber? At kung hindi kayo magpamimber, you are not qualified as a beneficiaries. Wala po sa programa yan. Tutulungan ng nating ibang bansa. No, tayo pang mga kapwa natin, mga Pilipino. Sorry ha, sa mga kapatid nating mga badyaw. 10 na lang. Itong nating mga kapatid na badyaw, ibig sabihin, kung hindi magpamimber yan, ano yan, hindi mga tao yan? Hindi mga nilalang ng Diyos yan? Mag-isip nga kayo. Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman ako politikong tao na tumakbo ng anumang posisyon. Para may kondisyon yan. Ginawa ko lang ng abot ng aking makakaya na ayon din sa pinagkaloob ng karunungan ng Panginoon. Sabi nga meron akong kaibigan na concern, mamaya ipakidnap ka, ipasabi sa'yo ang ganito, ganyan. Kahit naman kidnapin ako yung sa araw na yan, o bigla ako nagka-amnesia, kahit patayin ninyo ako, may magagawa kayo, kahit nga ako wala akong magagawa niyan. Ang kapangyarihan ng kataas-taasan ng kumikilos ngayon, walang kapangyarihan si Lidimin. Naintindihan niyo ba ako? Wala akong kapangyarihan. Ako'y isang taong multimo lamang. Okay? Kung ang iba, sasabihin na ako si ganito, ako si ganito, ako si ganito, I, Lidimin Canuto, declared, I am nothing. Naintindihan niyo ba ako? Doon ko na pakita ko nga sa inyo. Sandali lang. Ito babasahin natin to. Mga hackers. Kayong mga hackers kayo. Huwag ninyong gamitin ang talin ninyo sa walang kahiyaan. Sandali lang. Hinahanap ko. Sorry Sana ba yun? Okay. Ay, nako. Baka magkamali pa ako. Alam ko yung iba dito nag-aabang. Okay. Hoy! Anak, mag-ingat ka dyan. So, alam nyo ba? Ay, baka kasi paano ko ba ito tatakpan? Sandali. Ito na lang. Ayan. Ayan. Alam nyo ba? Ang last digit na 221. Ulitin ko. Alam nyo ba na ang last digit ng 221 ay malaki ang kinalaman niyan para lahat po ng mga naka-schedule na kapirahan. Lahat yan ay mag-go-go-go na yan. Hoy mga hacker! Gusto kong ipaalala sa inyo kasi itong mga hacker na ito, sobrang dito ibang mga nakatalino. Yung mga transmitter ninyo, kaya nga di ba naipaliwanag ko na yan, pagdating ng communications, telecommunications, radio communication, kaya ang GMA, ang ABCBN, lahat ng mga telecommunication, kahit pa yung CNN, alam nyo ba na iisa lang ang may-ari niyan? Kaya pala siya tinawag na channel. Ibig sabihin, umbrella. So, hindi talaga. Dahil ang mga yan, kaya pag oras na nabuksan yan, patay kang bata ka. Kaya ako natatawa pag napuputulan ako ng kuryente. Tapos may mababasa ako doon sa dokumento. Kaya, parang I can't believe it. No? So, yung mga piloso po dyan, no, na mangyari kaya yan, na libre lahat. Diba sa Switzerland, diba, libre lahat doon. Hindi uso sa kanilang pera doon. No, sabi ng butiki, oo. Diba? Hindi nyo ba alam na dito sa atin, mangyayari sa atin yan? Lahat, transform. Okay, alam nyo si kapatid na bae, no? Nandito siya ngayon sa Greece. Nandiyan siya ngayon sa Greece.
Sabi ko, bakit nandyan ka? Eh, may sakit ka, wala kang family na magbabantay. Sabi niya, aanhin ko na nandyan ako sa Pilipinas, nandyan yung pamilya ko. Ikaw ang pamilya ko naman ay mag-suffer dahil wala pang bayad sa ospital at problema sa hospital. Samantalang doon sa Greece, libre lahat. Wala kang problemahin doon kung magkasakit ka. Lahat, pati food, yung mga ano nila doon, halos libre. Mangyayari yan dito sa atin. No? Kaya lang itong mga oligarko na ito, speaking of oligarko ha, kayo ba, nagkuntis kayo ng payaman? Huwag kayong mag-alala. Meron akong chichika sa inyo. Hindi ko lang alam kung alam ito ng bawat pamilya. Ito, Bulgara na ito no? Itong issue dito sa tinatawag na Pangarap Village, ayan, pangalanan natin yan. Si Pangarap Village, maraming tao dyan, di ba? Nalaman ko na itong si Pangarap Village ay, yun nga, ginaklaim ng mga Ayala. Ayan, may mentionin natin yan. Ngayon, itong si Ayala, according sa mga, kasi pumunta ako dun sinadya ko. Hindi ko lang alam kung alam ito ng pamunuan ng Ayala. Pero ako mismo nagpunta doon Ang lawak ng lugar. Yung mga dati nakatira doon, pinutulan ng kuryente sa Meralco po yon. Sino ba ang ng Meralco, di ba, mga Lopez? That is business tycoon Ngayon, parang ginawang negosyo doon. Parang mas kumikita pa ang mga Ayala pagdating ng kuryente kaysa mga Lopez. Ito na ha. Baka hindi ito alam ng taga Meralco. Mas kumikita pa ang kapamunuan ng Ayala kaysa mga Lopez pagdating ng kwan. Bakit? Ganito yon. Yung mga nakasquatter doon, pinutulan yun, tinanggalan po nila ng kuryente yun. Sa Pangarap. Sa Pangarap, right, Master? Ngayon, kung gusto mong magkaroon ng kuryente, kawawa ang mga residente doon. Limitado ang kanilang tinatawag na amperes. Pero ang bayad, oh my God, $. So, ang nangyayari, halimbawa, itong si Meralco, kasi may ng kuryente, di ba? Kung dapat ang babayaran lang sana ng mga tao, halimbawa, ay 10 daliri, no? Ngayon, ang lumalabas, mas mataas pa ang kinikita ng mga Ayala kaysa mismong mga taga Meralco. Franchising. Hindi franchising, Master. Hindi. Ginawa nila itong mga kalukuhan. Sino ang kawawa? Mga residente ng Pangarap Village. May mentionin ko yan. So, ginawa lang third party, no? Hindi third party, Master. Ano? Alam ninyo, walang kabusugan tong mga to Ulitin ko. Pangarap lang yan Ito mga strategy to ng mga sobrang talino sa negosyo tong mga to Supposed to be, kung halimbawa sa 100%, yun sana ang kikitain ng Lopez. Kasi ang Meralco, Lopez yan, tama? Ang ginawa ngayon ng mga taga-Ayala na nag-claim dyan sa Pangarap Village, pinagpuputol nilang mga kuryente ng mga tinanggalan nila ng mga ilaw. Ngayon, kung gusto kang magkailaw, lalo tayo may mga anak, sa halip na ang babayaran mo, halimbawa 100 pesos, oh my God, triple pa ang iba. So, mas kumikita ang Ayala kaysa Lopez. Right? Kasi like for example, pag i-compute mo, ang kabuuan ng mababayad ng buong nasasakupan, halimbawa 100%. Ngayon, pinapatungan. So, to make the story short, nautakan ang mga Lopez. Right? Mas kumikita ang mga Ayala. Ganun. Ito po ay hindi chismis. Kami mismo, before kaming umuwi dito ng Jensan, kami mismo ay pumunta sa area at nakita talaga namin, no? Ang mga pangyayari. Wala hong pinagkaiba yan ngayon. Ngayon, paano nga ba natin matutuldukan lahat ng mga yan? Okay? Paano nga ba matutuldukan? Okay? Ako nang nagsasabi,
Ito bang walang kamatayang soul signatory na pinag-aawayan? Hala, parang nag-contest ang mga kurimaw na ito. Ako na ho nagsasabi, ang sinasabing hong soul signatory, yan po ay mga descendants, hindi lang po iisa yan. Okay? Dahil kung ibasing natin sa Bible, pangako ng Diyos yan, ibabalik ko lahat ng mga kayamanang matagal ko nang ipinagkalob sa inyong mga ninuno. Ibig sabihin, nagmula ito sa mga royal family. Kaya nga, Code of Quran, hindi lang po isa. Ito hanggang ngayon, no? Ang naging problema, no? Marami ang sila, ako ay si ako. Ngayon, bilang ako I am Lidimin Canuto as a nothing, idideklara ko yan na yung hash code na sinasabi, malaki ang kinalaman upang lilitaw talaga ang dapat na lilitaw. Na matagal nang hinahanap, ngunit subalit na tapat, hindi nyo pa rin nakikilala. Kaya ang sabi ko nga, hindi tayo dapat magtaka because even sa panahon ni Jesus Christ, sarili niyang bayan ay hindi siya tanggap. Tama, hindi. Anong gusto niyong makitang Misaya sa panahon ngayon? Yung mayroon na naman ipapako sa cross para masabing Misaya? Ha? Hindi ko sinabing ako ay Misaya, ha? Emmanuel, God is with us. The blessed Redeemer, the living Word. Kahit ilan pang Jesus Christ ang mamatay, kahit ilan pang Lidimin ang mamatay, Jose Rizal ang mamatay, mga hero ang mamatay, ang salita ng Panginoon ay mananatili at mananatili walang kawakasan. Yan ang katotohanan. Okay? Ngayon, itong mga hackers, maalala ko nga pala, diba? May nalalaman pa kayo ng mga nag-hire ng mga foreigner para magbantay kuno sa dayaan ng eleksyon. Bakit nangyari ngayon dyan sa tinatawag na online voting at sa abroad voting na kahit hindi tumakbo as a running candidate ng anumang posisyon ay lumabas sa baluta? Alangan namang yung mga foreigner na yon ay hindi related sa IT, no? Di ba? Di ba mayroon yan? May nalalaman pa kayong mga foreigner, no? Na magbantay ko nung sa eleksyon 2025. Ayan na nga, oh! Lantakan na nga, oh! System ng kapalit nila. Sapat nila. Nagets nyo bang ibig kong sabihin, mga inday, mga dudong? Ha? Ng tao sa mundo ay At sinasabi ko na sa inyo, yung nagsasabi na mayroong download ng pera, hoy, pag sure kayo dyan, download na pera sa mga mata nyo. At teka lang muna, magkakaliwanagan tayo. Gi-expose ko na ito sa inyo and based on our experience. Why? Okay? Sabi nila, election ban. So bakit nyo pa pinapapila ang mga tao para humingi ng tulong sa party list, mga kurimaw kayo? And I have an evidence dahil isa ho ako sa pumirma sa hospital na tinatawag na promissory note. Ang tanong ko, bakit ako pipirma ng promissory note? Hindi yun, master, Maliwanag kasi doon, ito ha, magkaliwanagan tayo. Based on my experience, hindi ito. Ito recently lang, ha. Kung sasabihin ninyong election ban, mga kurimaw kayo, bakit nyo pa pinapapila sa DSWD? Bakit nyo pa pinapapunta dyan sa mga party list ko, no? Hindi rin pala idididak? Kasi by approval, tapusin mo na ang eleksyon, no? At ito daw ay aaprubahan pa. So bakit na pa pinapapila ang mga tao? Bakit isa ba kayo sa mga kunaybans ng mga kurimaw na yan? Ito po ay hindi ko gawa-gawa based on my experience. And I have an evidence for that. Pero sige lang. Kasi may mga bagay pa kasi si Lidimin na dapat isaalang-alang. Kaya wag ko kayong magtaka, ha, kung isa sa mga araw na ito ay hindi naman ako lalabas sa
pagba-vlog. Okay? Kasi ho, mas may binabantayan ako. Okay? At katulad ho ng sinasabi ko, ha? Hindi nyo ba alam na ang tunay na uupo, no? Aside from doon kay Sultan, dito sa atin, nasa 14 years old or 15 years old siya. No? Dahil yun ho ang patakaran as a royal family. Kasi kung si Lidimin ho naghahangad ng posisyon, may anak ho akong lalaki, o di sana hindi ko na to ingangaw-ngaw sa inyo. Si Lidimin, so far, ititik over ko lang pagdating ng tamang edad ng bata na yon, ibalik ko sa kanya ang kapamahalaan. Ganun po yon. Kaya siguro itong, di ba noong panahon nila Moises, lahat ng mga panganay pinapapatay. Tama? Yan ho talaga ang purpose ng COVID pa more, ha? May balak na naman kayo. Huwag kayong mag-alala. Bagamat yan ay inaprubahan nila, wala ho silang budget. Numero lang, tinta lang ang mayroon, pero yung budget wala ho. At ito naman natin mga kababayan, no? No, kaya sorry kuya, ha? Yung sinabihan ako ni kuya na in the whole world, especially, no, dito, ito nga, may binanggit siya eh. In the whole world, ang US ang pinakamalaki o pinakamaraming ginto. So, bakit kayo ngayon bumagsak ang ekonomiya ninyo? Aber! Wag kayo magagalit sa akin. Kasi, yung ibang tao kasi, napapaikot nyo sa mga galing ninyo. At sandali lang. Sorry ha. Hindi ako naghahanap ng kaaway. Hindi ako naghahanap ng kadiskusyon. Maraming nagsasabi sa akin, Lidimin, ang tunay na Jesus Christ ang nandito na sa Pilipinas. Eh bakit saan pala siyang bansa galing? Ba't niyo sasabihin nandito na sa Pilipinas, bumalik na sa Pilipinas? Eh bakit saan pala siya galing? Pag sure kayo dyan. Ha? Kaya ingatan ninyo ang mga pananampalataya ninyo. Sabi ko sa inyo, si Taning ay wala na sa impyerno, mga mahal kong kapatid. Ha? Baka hindi na namalayan, pati sa bahay nyo, nakapasok na pala. Ha? Ingat kayo, ha? Ingat kayo. Pero sabi ni Fernando, hindi mo na malalaman. Ha? Sabi ni Fernando, sa ngayong araw, hindi mo na malalaman ngayon yan. Diba? So, ayan. Kaya wag kayong magtaka kung isa sa mga araw nito bigla na naman manahimik si Lidimin. Kasi ho, mas may matindi pa po akong hinaharap na binabantayan. Alam nyo ba na itong mga hackers nito ang parang kinalabasan 3-in-1 coffee? 3-in-1 kasi, tatlo sila laban sa isa. Itong mga hackers, Diyos ko, my God, ang dami nila. Kaya useless yung sinasabi na patayin daw muna ang network, tapos kailangan magmamats. Huy, pag sure. Malalaman nyo yan, resulta after itong actual na May 12, malalaman nyo yan. Sa totoo lang, ha? Walang iyakan, ha? Walang iyakan! Walang iyakan. At baka mamaya may kakanta, saan ako nagkamali? Bakit ngayon ako'y sawi? Akala nyo naman, sarili nyong pera pinag-aayudan ninyo, kakapal ang mga mukha ninyo, nakalagay pa dyan mga pangalan ninyo. Hoy, pag sure, pera yan ng taong bayan. Isa kay Arsen mo, dedicate yan ha? Yung kanta mo ha? Actually, yung account natin, Master, yung ginawa natin, oh my God, pumalo siya sa 650. Diba, from 600. Infinite, na ganitong bangko, gi-transfer natin doon. Kasi diba, pinachap-chap yun. Kasi pag totalin natin, kaya pasensya na kay Kernel, no? Pag totaling natin na ilatag yon, no?
magre-reflect. Yun yung sinasabi na magbawangwa. Magano kasi yan eh. Green signal. And Yeah, are yan you din sure ito. that the green signal is the final signal, mga inday, mga dodong? Always remember, master, isa sa mga programmer ng quantum financial system, foreigner to ha, mga inday, mga dodong. Yan, nag-meet kami, eye to eye yan. No? Meron siyang bagay na inamin. At paalala ko nga pala sa inyo, naalala nyo ba yung BRICS? The Brazil, the Russia, Yan. India, tama ba? Oh. South Africa, Canada. Ano ba yan? yes, China. China, Oh. tama? Yung Tapos BRICS. MK. 'Di ba? Na ang nangyari noon ay parang makipagkompetensya doon sa tinatawag na QFS. Right? Dito sa Fed. Pero, do you remember, hindi na natin banggitin, isa nating kapatid na international bankera kasi babae yun eh. So, ang sabi ko, Dani Sara Ingi Sara, hoy, pag-sure kayo dyan. Ano sinasabi niyong active? Hello? Ano sinasabi niyong active? No? Alam nyo, ganito yun, no? Kaya sabi ko sa isang bankera natin, kasi na-meet namin yan, no? Sabi ko, hindi talaga mangyari yung gusto nila na ang bansang dito sa Europe as mas mataas ang kanilang currency. So, parang nagkompetensya itong dalawa. Sabi ko, nabantayan ko ang mga yan. To make the story short, anong pinag-aawayan at pinaglalabanan ninyo? Eh, ang ginto ng backup ng inyong mga pinaglalabanan ay galing sa royal family. Kaya napatulala noon si Bangkera, di ba? Tama, hindi? Tama. Oh. Pinaglalaban, hindi man ka ng pera. Hindi, talagang siya, Oh, talagang pera siya, na. convincing siya doon sa sagot ko. At ito Hindi ka ng nga, pera, eh, pinag-aawayan nila. Hindi ka ng pera. may in local, may mga bankero, may mga programmer din, na mga business tycoon ang namumroblema because internationally, yung kanilang mga accounts, hindi lang ito na media. Ewan ko kung anong nangyari sa mga media. No? Taktan ka na. Nang alin. Allergy. Hindi. No? So mga mahal kong kapatid, huwag kayong magtaka ha. Kasi pati sa kalawakan may gagawin ako doon eh. Na? May gagawin kasi ako doon sa kalawakan. Hindi ko alam kung laban ito, isang invitasyon ito ng mga ano, no? May nagsabi sa akin about sa mga alien nung nakaraan kasi nandoon ako sa lugar ng asawa ko. Maganda doon kasi ma-feel mo talagang nature. So, to make the story short, sabi ni Mahal, bakit ano ka? Hindi ka nakakatulog. Ang sabi ko sa kanya, walang aswa. Walang aswa. Kasi meron daw mumu na lumabas. Tiningnan ko, hintian to mga hayop na ito, hindi man maglabasan. Ngayon, nagtaka one time si Mahal kasi sabi niya, bakit parang hindi ka, parang balisa? Sabi ko, hindi ako balisa. Mahirap kasi. Maganda doon kasi may malandingan sila doon. Malawa kasing lugar doon sa asawa ko kaya maganda doon kaya may malandingan doon sa may Newgan. 'Di ba mas nakapunta ka doon? O doon pwede. Kaya lang baka mamaya itong asawa ko pag bigla niya ako makita na pumunta doon sa may Sapa, doon banda, yung may malaking area doon. Ba Natatawa na lang ako. Oo, nalila. Kaya mo yan. Gusto mo tayo eh. Diba, sir? Tapos pakang na yung... Kaya sa ngayon, ako'y magbigay sa inyo ng panandalian. Oo, ulitin ko. Panandalian na baka hindi nyo muna ako din mapapanood ha kay bibisitahin lang ako sa Kalawakan, no?
Kaya dito kasi, pag mag-meeting kasi dito, no? Ang daming maritis. Oh? Mabuti doon, nakasil doon. Meeting doon. Ha? Ito ay ang mga kamag-anakan ng ang aking papa. Ha? Kasi ang alam ko, ang aking mama is human being. Ang aking papa ay hindi human being. Alien. Pero liliwanagin ko ha, hindi si Marcos yon. Ha? Pero in fairness, sabi ni FEM Senior, oh, kamukha ko raw yung nanay ko. O di, Eh, siyempre. proud ako, magkakilala sila. O di ba? Hindi yan gawa-gawa ha. Ay, Diyos ko day. Tama ang sinabi ni Lini Robredo day. Ang Pilipinas ay puno ng kababalaghan day, mga dudong. Totoo yun. Ay, Diyos ko. Ay, basta. Ang mahalaga dito sa mundong ibabaw na ito 20 days. ay makasunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Sino ka man Bisaya. sa mundong ibabaw na ito. Bisaya kayo. Okay? Ma-royal family ka man, Ako sa ma-cook Luzon. family ka man, o ano man kang family na yan, Sa kasuwi. no? Ay, ang mahalaga ay Every day. makasunod tayo sa kataas-taasan. No? Yun Kunin lang. natin. Huwag kayong mag-alala dyan. At maganda to. Sasali ako sa laro ninyo ha. May 12, election ko no. Ha? Tingnan natin ha. Tingnan natin. Pagbibigyan natin sila kasi makikisali tayo sa laro nila eh. No, ang saya-saya nito. Ha? Ginawang pustahan itong May 12. Ha? Tapos, kung may mga mangyayari na naman na hindi maganda, sisihin nyo na naman si BBM ha. Pati yung mga kapitbahay na magbaranggayan. No, isali nyo na naman si BBM ha. Si BBM na naman ang may kasalanan ha. Yan ang masabi ko sa inyo. No? Sana itong gabi na ito ay ang tanging hiling ko lang sa inyo. Maging tapat kayo sa inyong paglilingkod. Okay? Maging tapat kayo sa inyong paglilingkod sa kataas-taasan. Okay? At ito pa. Vatican. Sa may pa-diversion round dun sa school. Welcome naman kayo dito eh. Okay? Nasa na pala yung royal family na nagbisita sa akin dito? Hindi na bumalik. Bakit? No? Nasaktan yata doon sa sinabi ko. Bagamat you are the part of the royal family, it doesn't mean, no, nasasabihin mong ikaw lang. Tama? Kasi ang sole signatory na pinag-uusapan, ito po ay mga descendants. Okay? Maaring ikaw, no, na nanonood ngayon ay isa ka palang sole signatory. Ibig sabihin, you are the one of the descendants. Kasi po, ang sole signatory na pinag-uusapan ay hindi po yan iisang tao lang. Ha? Yung iba ay mga sole signatory din. Pero, subalit, datapat parang ganito yun eh. Di ba sa militar, mayroong positioning, ano bang pinakamababang, ano bang Private. pinaka, Third class private. no, pinakaunang ranggo? SPO nga. Hindi, sa military, sa police naman yan eh. Pagpalagay nating police, SPO1, SPO2, SPO3, SPO4. Pagkatapos sa SPO4, hanggang sa general. Tama? Pero parehong mga police. Iba-iba lang ang ranggo. Walang pinagkaiba dito sa mga tinatawag na sole signatory. Pareho mong mga sole signatory kasi you are belong to the royal family. But among the royal family, Mga meron members, talagang members. isa, no, na tatayo para sa pangkalahatan. Naintindihan niyo ba ako? Kaya huwag niyo nang pagtalunan yung sol-sol na yan. Naintindihan niyo ba ako? Maaring itong si Master, maaring yun palang taga-kulikta ng basura natin ay one of the sole signatory. Kaya hindi natin masabi. Actually, maraming nagalit sa akin dyan. Hindi nyo kasi tanggap ang katotohanan, lalo na itong mga kurimaw na ito na mga, kaya huwag kayong magpakasigurado ha.
sa ngayon, maraming salamat sa inyong buong suporta sa panonood, no? At libre naman hong magtanong at huwag kayong mag-alala, no, sa mga ID na yan. Unang-una, kung una ay nakapag-release tayo ng mga certificate kasi wala kasi si Sultan. Okay? Baka busy lang din yung isa. So, ayoko naman pangunahan yung plano ng isa. Okay? Pero, meron akong gagawin na sa ngayon ay acknowledge kayo. No? Kasi pag nandyan na si Sultan, wala namang problema na. Okay? So far, kaya sabi ko, wala po akong binigyan ng authority para mangulikta po ng ID dahil si Lidimin nga nagsasanla nga ito ng mga bagay-bagay para lang makasurvive, no? At yung iba nagpapasalamat din ako, no, kasi malaking tulong, no? Pag naglalambing si Lidimin, nandyan sila para sa misyon, no? At nakikita nyo rin naman, no? So far, mga mahal kong kapatid, no, ay nawa ang espiritu ng kaliwanagan, ng katotohanan, kapayapaan, katarungan para sa bawat isa ay sumasa atin at yan ang iiral sa ating lahat. Sana ho matanggap ninyo na ang pagdating ng soul signatory ay hindi lang po yan isa. Ito po ay nagmumula sa mga descendants. Okay? So, sana maano ninyo yan, matanggap niyo yan. Okay. May nagtanong sa akin, ito, broadcast ko na rin ito no? About dito sa mga Rodriguez ba? Rodriguez, sila po ay isa sa mga soul signatory. Okay? Pero meron lang conflict dyan about sa Rodriguez. Torres, Santiago, marami yan, De La Cruz, sino pa ba itong mga tunay na mga, ay sorry ha, nagsisinghot ako. Sana matulungan na Pilipino, Madam, sa dami po ng mga gamit na pwedeng ibenta po para no need to binta nga yan Okay? Hayaan nyo at mayroon pa kasi tayong mga inaayos, no? At para sa ibang mga soul signatory ay sana ho, sa akin kasi walang problema no? Sana ho ay maayos, no? Kasi kung ako lang sa side ko, si Kuya Emmanuel is patay na To be honest, meron pa po kasing isang kapatid sa side ko na until now is missing. Okay? Para kung ano man din yung Babae. para sa kanya, babae, na kung ano yung para talaga sa kanya, makikilala ko kasi siya kung siya talaga yan dahil unang-una, meron ho akong palatandaan. Okay? In my side, 3 lang kasi kami no? 3 lang kasi kami, so yung isa missing, pero ganun pa man, whatever happens, ay kung ano yung para sa kanya at kung mayroon siyang pamilya at mapatunayan ko na kahit ba naman mga kaapu-apuhan niya, ibigay ang nararapat para sa mga kapatid. Yasin kita doon. Okay? Sa kapatid mo. Sila, Master, sila ang magpunta dito, hindi yung akong papuntahin nila. Ganun ba? Kasi, alam mo Master, may mga bagay kasi na yung ginawa na natin lahat ng abot ng ating makakaya. Because si Lidimin ay hindi nag-acting ng Reyna para nakita niyo naman na ako ay pagsilbihan ninyo. Kung hindi hanggat maaari, di ba? So, Bigyan, alam mo yun? bigyan Ngayon, may alam ka pala, papuntahin mo dito, hindi yung ako yung papuntahin nyo Kaya lang, doon. ang problema kasi doon, ang problema kasi doon, yung mahirap siya, saka yung record siya, nandun sa kay Lolo Rizal niya. Alam niyo, speaking mo si Rizal ha, yung pagkasabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan, yun yung tunay na soul signatory. Ang kabataan ay ang siyang pag-asa ng bayan. Hindi niya maprangka kung ano yung nasa likod niya. Dahil si Dr. Jose Rizal po, mayroon ho talagang nasa likod niya. Okay? Yan ho yung totoo. So, Palagay may ko na- nagtanong sa akin, sino nasa likod ni Dr. Jose Rizal? Kung sabihin kong lolo ko, hindi niyo rin matanggap. Nagtatanong kayo sa akin, ngayon sasagutin ko kayo. Hindi niyo rin naman matanggap. Hindi ko alam kung saan ako papunta sa inyo. Sa bagay, pupunta naman tayo ng Davao Ha? Pagdaanan natin sa Panabo. Palagay ko.
Talagay ko. Tingnan mo, Master, ha? Kaya sabi ko, walang makakapaglihim sa akin. May alam ka pala, bakit hindi mo sinabi sa akin? At dapat siya ang pinapapunta mo dito. Hindi. Sinabihan ko na siya. Alam nyo, sa panahon ngayon, ang mga kalimlihiman, ihahayag talaga ng Diyos yan. Ihahayag at ihahayag yan. No? Ihahayag at ihahayag yan. Gusto ko. Pero, ngunit, subalit datapat, huwag magkamali sa akin na magpakilala kayo na kayo ay kapatid ko dahil kilala ko kung sino ang tunay kong Yan na nga kapatid. kailangan isiguro ko maigi bago ko sabihin sa kanya. Hindi pwede yung, ito kapatid mo, hindi nga. Bakit mo ko pinapapunta doon kung hindi mo pala Hindi, ang ibig kong sabihin, makinig ka muna maigi. Total, pupunta naman tayo sa Davao, sa Panabo, madaanan natin yan. Kasi yung taong yun, wala namang logistic yung tao na yun, mahirap na ng buhay yun. Oh. Sabi ko sa kanya, antayin mo lang kung makadaan kami dyan. Sa totoo lang, Yan, yan ang presyon niya. Oh. Isabela. yung mga bagay na yan, madaling magsalita. Pero, Mahirap patungayin niya. bilang pinag-iwanan ni Kuya, makikilala ko kung sino siya. Makikilala ko kung sino siya. At kung talagang siya. Ha? Kasi, Sabi niya, prinsesa daw siya, gano'n. Pero, sabi niya, prinsesa daw siya, gano'n. At saka yung, asan ang dokumento mo? Ando kay ako na kay nagsasabi, Sabi niya. ang kapatid ko ay nasa Cebu. Sa Cebu po siya nakabase. Hindi ito. Nasa Cebu. Tama lang yun na hindi ko muna sinabi kay hindi mo sigurado. Anong Nasa Cebu. Di ba? Anong hindi meron doon? Cebu is part of Visayas, right? Kasi nga, Visayas. Luzon, Visayas, Mindanao na sinasabing isa sa mga symbolize ng ating watawan. But behind of it, tatlong magkakapatid po yan. Okay? Tatlong magkakapatid yan. Oh, gaya-gaya na naman ng mga trying hard copycat dyan. Kala nyo hindi ko alam, ha? Nung one time, minura ako dahil ang sabi, Lidimin, saan ka na, madam? Sabi ko, bakit? Nandito ako, nasa Cavite eh. Bakit? Ma'am, nakahanda na yung mga pagkain dito, ma'am. At may sobra pang pera doon sa kinulikta ni, sa amin, ma'am. Ha? Bakit? Darating ka raw. Hoy, pag sure mo, hindi na kayo naawa sa akin. Dahil ko pang ipinako sa krus sa ginawa ninyo sa akin. Hindi totoo yan. Oh. Kaya, itong grupo ng taga Cavite, I'm so sorry pala ha, hindi ko kayo napuntahan nung pumunta ako dyan. Kasi sa sobra pong busy, no? Pero, katulad ng sinasabi ko, yung mga ibang grupo, pag nag-request lang, ma'am, gusto ka namin makita, okay, ako ho talagang pumupunta. O ngayon, yan ba ang scammer? Yan ba ang wanted? Yan ba ang may mga record sa mga national terroristang mga kurimaw kayo? Hindi, sa totoo lang, may mga time talaga na maramdaman mo na masakit talaga yon, di ba? Kasi unang-una, sarili mong pamilya, hindi mo na nga natutukan para lang sa bagay. Tapos may mga taong ganyan. Ako ayoko magpaka-plastic sa inyo. Tao rin po akong nasasaktan. Kaya minsan nakikita niyo kung umiiyak-iyak ba. Oh. At saka yung pupuntahan natin, nakita niyo yung sign sa ulo ko? Doon natin matatagpuan ang pinakamalaki. Hayaan nyo, pipicturan ko yan pag pupunta ko doon. Pinakamalaking bulaklak. Huwag kayong mag-alala. Ha? Huwag kayong mag-alala. Pipicturan ko yan, ibabahagi ko yan sa inyo. Hindi plastic na bulaklak, ha? Totoong bulaklak. Ha? At yan ay napakabangong bulaklak. Kaya kaganina, naalala ko lang, si Lidimin talaga kung ano naman pinagagawa, no? No? Pupuntahan natin yan. Aakyatin natin yan. Sana po mga pong matapos na ang kaguluhan sa isip ng tao,
Alam mo kapatid, kailangan mangyari mo na ang mga nakapropesiya bago ang mga bagay. Kaya yung iba, huwag niyo po kong sabihan ng kulto, huwag niyo po kong sabihan na kung ano-ano. Bakit ako natutuwa kapag may mga lindol, natutuwa ako kapag may mga kaguluhan, kasi po nakalagay sa propesiya, magalak kayo dahil maghahari na ang katas-taasan sa ating lahat. Oh, di ba? So ganun pa man, dahil gutom ng aking mga kasama, pati ang aming mga pusa, isang mapagpalang magandang gabi po sa inyong lahat. Okay? Huwag kayong mag-alala kasi kung ano ang para sa inyo, nararapat lamang na ibibigay ang para sa inyo. May nagtanong sa akin, Ma'am, ito bang foundation na ito pang organisasyon ay maririlisan? Sagot ko, depende. Ha? Prangkahan! Hindi ako tanga, no? Para ibibigyan ko kayo ng mga bagay tapos alam kong papatayin nyo ako. Hindi ako tanga. Hindi ako nagpakahiro sa inyo, pwede ba? Ako yung nagpapakatotoo lang sa inyo. Ha? Saan ka makita nun? Hindi ho lahat ng mga organisasyon, hindi ho lahat ng mga foundation na may kinalaman sa heritage and global accounts, global asset, ay mabibigyan po ng pondo. To be honest, prangkahan nga tayo. Walang pinagkaiba yan sa panahon nila Noe, nila Moises, kung sino yung sumunod sa kanila, yun ang priority. Wala akong pinagkaiba sa panahon natin ngayon. No? Kung sino yung sumusunod sa kalooban ng Panginoon, sila ho ang priority. Eh, huwag kayong mag-alala, hindi ko naman kayo paararuhin ng bukid, no? At ewan ko ba kung saan nanggagaling itong mga to na tatanggap ng mga milyon-milyon. Hoy! Pag sure, baka yung anak mo ngayon makakatanggap yan ng 10,000 or 100,000 a month. Ewan ko na lang kung marunong pang manalangin pag kumain yan. Baka hindi mo na madadala sa church yan kasi unahin ang mga mall-mall na yan. Ha? Ewan ko na lang kung mautusan mo yan. Ha? Yung anak mo tatanggap ng ganung kalaking halaga? Ewan ko lang kung mauutusan nyo pa yan. Tama, hindi. Common sense lang, no? 'Di ba? Common sense lang. Lahat tayo ay magtatrabaho ayon sa kaloob ng karunungan na mayroon ka. Hindi yung, kaya ito nagkalitsi-litsi yung ating pamalaan. Bakit? Kasi totoo yung sinasabi na position for sale. Na kahit wala kang alam sa agriculture o wala kang alam sa instruktura dahil sa posisyon na yan, kaya tingnan mo yung nangyari doon sa sa Isabela, yung di ba, yung mga tumpag na kuan, no? Kung hindi mo specialty, wag kang ilagay doon. Ay ang magiging position mo ayon sa yung kaalaman. Ala nga naman, no, nabibigyan kita o i-assign kita sa medicine. Wala ka namang alam sa medisina. Tama? Ay yung i-assign natin, ano ba, Department of Health, yung mga doktor, yung may karanasan as a doktor talaga. Hindi yung ang pinag-aralan niya ay, halimbawa, pinag-aralan niya is agriculture, ilagay mo siya doon na nawindang ng program. Kaya nagalit-litsi ba? Di ba? So, mga mahal kong kapatid, ha? Nangangati itong ano na ito, no? May itinawag na sa akin to no? So, excited na ako mahawakan ang punyal, no? So, anyway, isang mapagpalang magandang gabi na sa inyong lahat. Uulitin ko, ha? Huwag kayong magtaka kung isa sa mga araw na ito ay bigla mo nang manahimik sa lidimin kasi mas mayroon akong ipa-priority na tutukan. Okay? Kasi marami itong mga kurimaw na to. No? Yan ang sinasabi, parang 3-in-1 coffee yan. No? So, ganun lang po. Hello kay Ma'am Mali Shirel. Tama talaga, Ma'am. Taka talaga, Ma'am. Talaga, Ma'am. Harim, Surita, Anishita, Gakutan, Kalachuchi, yung bulaklak na ipit mo, Ma'am. No? Ito siya, sabi nila Kalachuchi, whatsoever, pero doon po sa pupuntahan ko, hindi po Kalachuchi yun, ha, kasi wala akong ganun kalaking Kalachuchi. Ito yung tinatawag, actually, hindi po siya
hindi ho siya Gumamela Celes. Hindi po siya Gumamela Celes. Meron siyang pangalan sa Muslim na ng bulaklak. So, that is the mystery flower. Kay Ma'am Rose Binatak, good evening kapatid, watching from North Cotabato. Kay kapatid na Jubilin, thank you so much kapatid. Lokso ng dugo kapatid, yes, thank you so much. Magandang gabi kapatid. Amelia Santiago kapatid, lagi mong ingat, mag-ingat dito lang po kami. Thank you so much sa inyong suporta. Lopi Bisin, maraming salamat sa inyo at kay Numi Lunasin Consuelo. Sino ba talaga ang leader dito sa amin at paano po magpamimber? Sabi ng iba. Okay, no? Mag-PM ka sa akin. No? Joseph Lozarita, Purina nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat kay Virginia Alvarez. Kay Marilyn Limosnero Fuentes. Good evening po ma'am, Lidrin from Cavite. God bless you. Thank you so much kay Gina Navales Baguhin Kabagay, no? Na green ang green mo kapatid. Thank you so much kay Marcelo Francisco, kay Satellite Electrum. Good evening kapatid, Didimin Kanoto. Satellite Electrum is watching from Davao City. Hello sir, isa tong pulis nating kapatid. Okay? So kumusta dyan sa mga Davao sir? Maadto ba ikog Davao dira? No kay gusto ko sana na bago ko mo balik og Maynila ba, gusto na ko maagian kung asa ko gipanganak, kung buhi pa ba ng Florindo Hospital, no? Kasi sa Florindo Hospital ba mayroon bang secret ba about my life, my personal life, no? So karugtong ng buhay ko ang Panabo, Davao at lalo na yung hospital na yan, kasi yung hospital na yan ay malaking bahagi ng aking pagkatao. Kaya ang sabi ni FEM Senior, kamukha ko raw ang nanay ko. Charot. Okay? Kay Bing Bautista, puri na nagsugi ng mga sinugo. Kay Ramon Pataksil, good evening madam. Okay, planado na yan sa Comelec dahil manipulated na rin nila. Kuya John Rivera, thank you so much. Sana I miss you kuya. At kay Carolina Katungal, good evening po ma'am. Puri na nagsugi ng mga sinugo. Kay kapatid na Joey Lesor, mapagpalang magandang gabi po, sister. Walang hanggang pagpupuri sa kadakilaan ng kataas-taasang kabanal-banalam at mahal ang Panginoong Diyos amang makapangyarihan sa buong mundo. Puri ng nagsugo, hindi ang mga sinugo. And thank you so much kay Sir Bobby, kay Rose Bingbing, kay Ma'am Marchang, thank you so much, at kay Eugene Laparan. No, maraming salamat sa inyo. Kay Ma'am Bilim Portia, kay LM Miranda, kay Carmina Toble at sa marami pang iba, no? Thank you so much ho talaga sa inyo, walang hanggang pasasalamat at abangan ninyo, no? Alam niyo itong nangyari, pahabol ko ha, parang ML ang mangyayari dito sa May 12 na to no? Mga IT, no? Itong mangyayari sa May 12 para itong Mobile Legend, no? Ganda to. Kaya makikisali ako. So, lahat ng mga IT dyan, no, na belong doon sa, alam nyo na, yung mga hacker dyan. Hello sa inyo mga hacker. At pasensya na doon sa 5 hacker, no? Na gusto mag-hack ng aking account pero hindi nyo na-hack. Sorry ha. So, have a blessed divine hope, everyone, and God bless us all. Emmanuel, God is with us, the blessed Redeemer, the living Word, and seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Shukara hilalafura iarasan sa nadi, shuti ihayararasin sa na love, rayatak santa, taikiram dalangin ko sa bawat isa, anuman ang mga kakulian, bakbaga sa Bisaya, no, sa lahat ng mga hindi kanais-nais sa mga pangyari, lahat kayo naway gabayan at pangunahan ng kataas-taasan, no, gabayan kayo, patnubayan kayo ng banal na espiritu. Okay? At nawa ang inyong mga hanap buhay ay mas lalong pagpalain, ang mga kalusugan ninyo ay mas lalong pagpalain. So good evening and have a blessed divine hope, everyone.